Dominant Protector. Credit to the author. 981 hanggang 90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang hindi alam ni Trixie ay kung bakit gusto ng maharlikang bahay York at Turner. Dalawa silang malalaking organisasyon. Paano nang ahas si Terence na guluhin sila? Bukod dito, paano nagawa ni Terence na lumabas sa itaas ng sitwasyon? Hindi. Nag-ceasefire sina House York at Turner. Walang bagong update, baka natatakot sila. Alam ni Leandro na limitado ang impormasyon. Gayunpaman, naunawaan niya na mula sa isang malaking organisasyon, imposibleng hindi sila gumanti. Oh! Tumango si Trixie. Napagdesisyonan niyang pag-uwi niya, tatanungin niya ang kanyang ama tungkol dito. Dapat niyang malaman ang higit pa tungkol dito. Kaya, Trixie sis, hindi na natin dapat guluhin si Terence. Sinasabi ko ito para sa iyong ikabubuti. Nagsalita si Leandro. Fine, fine. Naiintindihan ko. Hindi ko siya i-provoke. Naisip ni Trixie sa kanyang sarili na kung magalit siya sa kanya, lulutasin niya ito sa kanyang sariling mga kamay. Sa huli, kapag nahaharap sa panganib, lagi nilang protektahan ang kanilang sarili muna. Haha, parang hindi itinuring ni Terence si Trixie bilang isang kaaway. Ang kanyang pagsusumikap ay umani ng ilang gantimpala. Okay, pagkatapos ay tandaan mo ito. Ikaw ay binigyan ng babala. Nakita ni Leandro na malalim ang iniisip ni Trixie, kaya hindi na siya nagsalita pa. Ito ang lawak ng kanilang relasyon sa pagtatrabaho. Kung talagang hinanap siya ni Terence, naipaliwanag na niya ang kanyang posisyon. Para sa kadahilanang iyon, si Leandro ay lihim na naitala ang buong pag-uusap. Ito ay gagamitin upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Gayunpaman, si Leandro ay naging mas matalino at makasalanan. Nagpadala si Terence ng mensahe kay Josephine, ito ay isang petsa ng pagkikita sa tabi ng puno sa looban ng paaralan. Habang naghihintay si Terence sa courtyard ng paaralan, hindi nagpakita si Josephine. Sa halip, tumunog ang telepono ni Terence. Hello. Ipinadala ito mula sa hindi kilalang numero. Mahuhulaan ni Terence kung sino ang tumatawag. Ito ay walang iba kundi ang ama ni Trixie. Kamusta ka? Si Terence ba ito? Ako si Thomas, nakita ni Terence ang kanyang hula. Feng. Uncle, kumusta ka na? Nakalimutan ni Terence kung paano bumati sa mga tao. Karaniwan siyang gumagamit ng formal na pananalita sa mga matatanda. Noong sila ay isang squad sa panahon ng misyon, si Thomas ang kapitan, si Terence ang vice-kapitan, kaya't pareho silang nagsasalita na para bang sila ay nasa pantay na ranggo. Ngayong lumayo na siya sa buhay na iyon, naisip ni Terence na mas mabuting batiin siya ng may paggalang bilang isang elder. Hindi naging mabagal si Thomas, narinig niya ang pag-aalinlangan ni Terence. Charlton, magkaklase kayo ng anak ko kung tito ang tawag mo sa akin, hindi ba kawalan ko iyon? Haha, hindi ka talo, tinatawanan ni Terence ang biro. So, ano ang gustong pag-usapan ni Uncle Feng? May isang bagay na gusto kong pag-usapan. Terence, may oras ka bang makipagkita? Nagpatuloy si Thomas. Medyo kakaiba pa rin ang pakiramdam ko na tawagin kitang Terence. Hindi pa ako nakakapag-adjust. Sanay na akong tawagin kang Eagle. Ito ba ay pampubliko o pribadong bagay? Bahagyang nabalisa si Terence. Nabanggit na ni Thomas ang paksang ito noon, kaya hindi mahuhulaan ni Terence kung ano ang gusto niyang gawin. Pribadong bagay. Kinumpirma ni Thomas. Kung ito ay isang pampublikong usapin, kung gayon hindi ako ang lalapit upang makipag-usap sa iyo. Si Direktor Sia mismo. Tungkol ba ito kay Trixie? Hulaan ni Terence. Ngayong hinanap siya ni Thomas, at ito ay isang bagay na nauukol kay Trixie, posible bang hindi niya naiintindihan na may relasyon sa pagitan niya at ni Trixie? Tama iyan. Tumawa si Thomas. Ito ay tungkol kay Trixie. Uncle Feng, bago ka magpatuloy, kailangan kong linawin ang relasyon ko kay Trixie. Hindi ito ang tipong iniisip mo. Kailangang magsalita ni Terence bago maging huli ang lahat. Anong relasyon? Tumawa si Thomas. Patapusin ko muna. Okay, Uncle Thomas continue, tumango si Terence. Terence,
I'm here to find you for this matter. It is about Trixie's body. As for your relationship, I already know. Nakalimutan mo na ba ang ginagawa ko para sa trabaho ko? Tumawa si Thomas. Nakalimutan ko, tinatawanan ito ni Terence. Mahigit 2 buwan na niyang iniwan ang dati niyang pamumuhay. Hindi pa siya masyadong sanay. Si Thomas ay may malaking bilang ng mga nangangalap ng impormasyon, kaya kung gusto niyang malaman ang tungkol sa sitwasyon sa loob ng paaralan, hindi ito magiging mahirap. Tungkol sa kanyang relasyon kay Trixie, hindi na kailangang ipaliwanag. Alam ni Thomas ang lahat tungkol dito. May oras ka bang makipagkita? Harap-harapan. Tanong ni Thomas. Ngayon lang. Walang issue si Terence, ngunit nagpadala siya ng mensahe kay Josephine para makipagkita na. Parang kailangan niyang i-cancel ang date. Sa ngayon, nasa Pablo Business Hotel ako, room 1209. Hanapin mo na lang ako, nagsalita si Thomas. Pwede mo bang isama ang girlfriend mo? Dalhin mo ang girlfriend ko. Si Terence ay binawi ng kaunti. Hindi niya maintindihan kung saan pupunta si Thomas dito. Tinatawag siyang Josephine, tama ba? Gusto ko siyang makita, patuloy ni Thomas. Mayroon din akong ilang mga salita na nais kong sabihin sa kanya tungkol sa. Tapos. Okay. Bahagyang nabalisa si Terence na kailangang kausapin ni Thomas si Josephine, ngunit dahil sa tiwala niya kay Thomas, pumayag siya. Dahil sila ay magkakaibigan sa digmaan sa loob ng maraming taon, mapagkakatiwalaan ni Terence ang kanyang likod kay Thomas, hindi niya ito ipagkakanulo. Kung hiniling niya na sumama si Josephine, dapat ay may dahilan si Thomas. Kung gayon, hihintayin kita. Matagal na tayong hindi nagkita, pagkatapos ng maikling sandali na iyon sa Iron Lake City, hindi na tayo muling magkasundo. Paulit-ulit kitang iniisip, pagkatapos ay sumusulpot ka sa high school ng Starfield City. Ang iyong kasaysayan at kung saan naroroon, sobrang curious ako sa lahat ng ito. Nagsimulang ngumiti si Thomas noong unang panahon. Iyon lang ang nakaraan. Hindi alam ni Josephine ang aking kasaysayan, sabi ni Terence. Oh, naiintindihan ko, kung gayon hindi ko sasabihin ang mga iyon. Nagulat si Thomas ngunit mabilis na idinagdag. Ibinaba ni Terence ang telepono upang makitang tumatakbo si Josephine. Natuklasan ni Terence na ang dibdib ni Josephine ay nagsisimula ng mag-mature ng tama, ang kanyang damit sa paaralan ay masyadong maliit. Matagal ka bang naghintay? Sa presensya ng guro, hindi ko maalis ang klase. Kailangan kong maghintay hanggang matapos ito bago ako dumating, inayos ni Josephine ang kanyang magulong buhok. Nagkagulo siya nang tumakbo siya ng buong bilis. Kaka-rating ko lang dito, nasa telepono ako hanggang sa dumating ka, tinitigan ni Terence ang dibdib ni Josephine. Nagkaroon siya ng urge na hawakan ng kaunti. Oh! Nakita ni Josephine kung saan nakatingin si Terence, namula siya at nagtanong, ano? Ano ang tinitingnan mo? 982. Mukhang maliit ang damit mo sa paaralan. Sabi ni Terence. Ay! Ganun ba? Bahagyang napahiya si Josephine na masasabi ni Terence ang kanyang laki. Nag-aalala siya na may mga side effect. Gayunpaman, ang kanyang mga damit ay tila mas maliit. Pati yung bra niya parang mas maliit. Kung gayon, lahat ng kanyang naunang pagbili ng damit ay magiging isang malaking basura. Ayaw itong hayaan ni Josephine na masayang, ngunit hindi niya ito masabi ng malakas kay Terence. Kaya't nagkunwari siyang hindi alam, malamang ay lumiit ito sa sobrang paglalaba. Oh, akala ko'y lumaki ka na, nakatitig si Terence sa dibdib ni Josephine. Ako. Paano ko malalaman? Hindi aminin ni Josephine na lumaki ang kanyang dibdib. Ang lahat ng ito ay dahil kay Yasi at sa kanyang provocation. Si Josephine ay likas na mahiyain na babae, kaya kung may makakaalam na siya ay nagpalaki para sa isang lalaki, siya ay mamamatay sa kahihiyan. Hindi, sa tingin ko ito ay talagang lumaki sa laki. Nagpatuloy si Terence. Hindi ko na alam. Idiniin ni Josephine ang kanyang mga kamay sa kanyang tainga upang hindi na niya marinig. Maliban sa pulang-pula ang mukha niya. Paano naging posible na nasabi niya? Palagi ba siyang nakatutok sa bahaging ito? Oh, kung ganito, hindi naman masama, pagpapalakas ng loob ni Terence. Ano ang pakiramdam sa kamay? Ikaw. Ano ang gusto mong sabihin? Umirap si Josephine.
Kung magpapatuloy ka at maririnig tayo ng ibang tao, ano ang iisipin nila? Dapat. We should go. O sige, may oras ka ba ngayon? Hindi nakalimutan ni Terence na may meeting pa siya kay Thomas. Ngayon lang. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Josephine. Sumama ka sa akin sa Pablo Hotel, sabi ni Terence. Ano? Namumula si Josephine. Bigla siyang gustong ihatid ni Terence sa hotel. Sa anong dahilan? Si Josephine ay nagsimulang mag-isip ng masama. Pagkatapos ay naalala niya na si Terence ay nakatitig ng matindi sa kanyang dibdib. Kaya naman naniniwala si Josephine na magkaugnay ang dalawang kaganapan at dinala siya ni Terence sa hotel para sa mga aktibidad ng nasa hustong gulang. Lunch na silang dalawa, kaya hindi na pumunta doon para kumain. Kaya bakit kailangan nilang pumunta sa hotel? Ang pagpunta sa Pablo Hotel sa oras na ito ay para sa pagkain o para sa mga serbisyo ng hotel. Mas malamang na nandoon sila para sa isang bagay maliban sa pagkain. Tayo ba? Lumalayo ng kaunti. Nag-aalala si Josephine na kung tatanggihan niya ng husto ay hindi magiging masaya si Terence sa kanya. Kahit papaano kay Josephine, hindi siya handa sa pag-iisip kahit na tinanggap niya si Terence. Alam niya na mangyayari ito sa madaling panahon, ngunit naisip niya na mangyayari ito pagkatapos niyang mag-enroll sa kolehiyo. Juniors pa sila sa high school, at medyo masyadong mabilis para kay Josephine. Ano? Ano ang masyadong mabilis? Hindi sigurado si Terence sa sinasabi ni Josephine. Papunta lang sila sa hotel, so anong kinalaman nun sa relationship development? Nang marinig ang bahagyang pagkabigo ni Terence sa kanyang boses, si Josephine ay nagpasya sa kanyang susunod na gagawin. Oh! Biglang napagtanto ni Terence ang kanyang tinutukoy. Halos maputol na ang dila niya sa malakas na pag-iyak. Ang hindi pagkakaunawaan ni Josephine ay nagpatawa kay Terence na may luhang nagmumula sa kanyang mga mata. Akala ni Josephine ay pupunta sila sa hotel para magsaya. Natakot si Josephine sa biglang sigaw. Nag-alinlangan siya habang nakatingin kay Terence. Josephine, mali ang pagkakaintindi mo. Dinadala kita sa Pablo Hotel para may makilala ka. May oras ka ba? Naantig si Terence sa pagiging mapang-akit ni Josephine. Hindi niya pipilitin si Josephine na gawin ang isang bagay na hindi niya handa. Ang lahat ay dapat mangyari ng natural. Iyon ang magiging pinakamahusay. Tungkol naman sa pag-ibig, mas nag-enjoy si Terence kapag nagkakaintindihan sila. Kapag ang parehong puso ay nakahanay, ang lahat ng iba pang mga isyo ay hindi gaanong mahalaga. Ito. Lalong namula si Josephine. Hindi niya maipaliwanag ang sarili. Nagkamali ba siya ng pagkakaintindi? Paano siya magkakamali kung si Terence ay hindi nagsasalita ng malabo? Napakakulit na tao. Hindi nilinaw ni Terence kaya pinatayo niya ako sa ganoong posisyon. Napahiya si Josephine kaya para siyang tanga. Gusto niyang maghanap ng lubak at ipasok ang kanyang ulo sa loob. Haha, siguradong nag-o-overthink ka na naman, tinatawanan ito ni Terence. Kasuklam-suklam. Kakagatin kita hanggang mamatay. Ginawa ni Josephine ang galaw ng pagkagat. Kailangan niya ng labasan para mailabas ang kanyang mga frustrations. Sino ang nakikita ko? Dapat mo ba akong isama? Ito ang ama ni Trixie, sabi ni Terence. Oh! Nagulat si Josephine sa pangalan. Nag-alinlangan siya, ang ama ni Trixie. Bakit niya? Hahanapin tayo. Mahirap para kay Josephine na hindi kabahan. Mula sa kanyang pananaw, ang ama ni Trixie, sina Josephine, at Terence ay walang pagkakatulad. Kaya nang gustong makipagkita sa kanilang dalawa ng tatay ni Trixie, mahirap para kay Josephine na manatiling kalmado. Ang paglangoy sa loob ng ulo ni Josephine ay mga eksena kung saan ang ama ni Trixie ay isang bully. Pinipilit niya si Josephine na iwan si Terence. Tinatanong kung magkano ang aabutin niya para umalis. Ang mga eksenang ito ay karaniwang makikita sa mga plot para sa love drama sa mga serye sa TV. Iniisip ang background ni Trixie, kung paano siya palaging nakasakay sa kanyang supercar na nagmamaneho papunta sa paaralan. Pakiramdam ni Josephine ay parang natalo siya sa laban bago pa man siya nagsimulang makipaglaban. Hindi ko alam, ngunit ito ay tungkol kay Trixie. Umiling si Terence. Wala siyang ideya kung ano ang pinaplano ni Thomas, ngunit nagtitiwala siya sa kanya. Oh! Hindi natuwa si Josephine nang tawagin ni Terence si Trixie sa kanyang palayaw.
Mukhang malapit sila, at hindi iyon tama kay Josephine. Sa pagitan niya at ni Trixie, wala ba talaga? Hindi masyadong sigurado si Josephine. Anong meron? Parang hindi ka masyadong masaya. Masasabi ni Terence na si Josephine ay hindi masyadong maganda. Hindi. Walang mali. Umiling si Josephine. Nag-aalala siya, ngunit hindi niya mahanap ang bagong impormasyon mula sa pagtatanong lamang. Kung ayaw mong pumunta, masasabi ko iyan kay Uncle Thomas, hindi masyadong sigurado si Terence kung bakit naiinis si Josephine, ngunit kung ayaw niyang pumunta ay hindi niya siya pipilitin. Hindi na kailangan, pupunta ako, umiling si Josephine. Kahit na nag-aalangan siya, ano ang mangyayari kung hindi siya pumunta? Kung nakipagkasundo si Thomas kay Terence habang wala siya, siya ang mawawalan. Ano man ang mangyari, kailangan niyang malaman kung ano ang inihanda ng tatay ni Trixie para sa kanilang dalawa. Kahit na hindi naniniwala si Trixie na si Terence ang tipong isusuko siya sa maliliit na benepisyo. Mula nang bigyan siya ni Terence ng engagement ring, alam na ni Josephine na gusto niya maging babae niya magpakailanman. Pinili niya siya gaya ng pagpili niya sa kanya. Ganun pa man, may mga bagay na dapat linisin. Ang mga babae ay likas na mausisa, gusto ni Josephine na malaman ang katotohanan ng bagay na ito. Sige, alis na tayo, ngumiti si Terence. 983. Ikaw. Hindi mo ako iiwan di ba? Binawi si Josephine. Natatakot ako na hindi mo ako gusto, nagsasabi ng totoo si Terence. Ang ganitong uri ng casual na pamumuhay ay nagdulot sa kanya ng ilang pagkabalisa. Nagsasabi ako ng totoo. Si Josephine ay matatag sa kanyang mga salita. Ako yung tipo ng tao na loyal hanggang dulo. Kung ayaw mo sa akin, hindi ko hahayaang hawakan ako ng ibang tao. Ang tinutukoy ni Josephine ay ang bagay nang siya at si Terence ay tumakas sa isang silid ng hotel noong nakaraang gabi. Alam niyang mauunawaan ni Terence ang kanyang kahulugan. Tumango si Terence, kinuha niya ang kamay ni Josephine. Naiintindihan niya ang mga alalahanin nito, at alam niya kung saan nagsinungaling ang puso nito. Napangiti si Josephine nang hawakan ang kanyang kamay. Naglakad siya kasama ni Terence patungo sa labasan ng paaralan. Bago ito, naisip niya na ang paghawak sa kamay ng isa pang lalaking estudyante ay isang bagay na kabalbalan. Ngunit ngayon, naramdaman niya na ito ay isang napakasayang bagay. Si Terence ang nagmaneho ng salagubang ni Yasi, ito ay dahil masyadong kapansin-pansin ang Audi S5 ni Cheryl. Sa tuwing nagmamaneho si Terence sa pasukan ng ospital, nakakakuha ito ng hindi kinakailangang atensyon. Ang salagubang ay mas banayad. Kahit maliit ang kotse, akma ito sa mabilis na pagmamaniobra ni Terence sa panahon ng traffic jam. Sa ganitong oras ng araw, walang masyadong sasakyan sa kalsada, kaya maayos ang biyahe. Maging ang mga ilaw ng trapiko ay maayos na umaandar, na ginagawang napakasayang sumakay sa kotse. Halos walang downtime na naghihintay para sa pagbabago ng mga ilaw. Inihinto ni Terence ang kanyang sasakyan sa harap ng traffic light. Habang hinihintay niyang magpalit ng ilaw, lumapit ang isang lalaking may blonde-dyed na buhok para simulan ang pag-uusap, "Hoy, kuya. Gusto mo bang maglaro ng isang bagay na exciting?" Mainit ang araw noon, kaya ibinaba ni Terence ang bintana, na naging mas madali para sa kanya na makipag-usap kay Terence. Tumingin si Terence sa kanya ngunit hindi nagsalita. Hinintay niyang magpatuloy ang individual. "Underground fighting, naglaro ka na ba dati? Sobrang exciting. Every round goes by quick. You can bet money. Interesado ka ba?" Ang blonde na lalaki ay pinananatiling maikli ang kanyang advertising. Hindi interesado, umiling si Terence bilang tugon. Underground fighting. Iyon ang mga lugar kung saan ginugugol ng mayayaman ang kanilang pera at nagpapatakbo ang mga leader ng gang. Madalas na nakikipag-away si Terence, bakit siya magiging interesado sa mga hamak na underground fight na ito? Eto ang business card ko. Kung magbago ang isip mo, maaari mong tawagan ang numero sa itaas. Inabot ng blonde na lalaki si Terence ng business card, at tumalikod para maghanap ng bagong target. Tiningnan ni Terence ang paglalarawan ng business card. Ito ay pag-advertise na may mga salitang kapana-panabik bilang isang taktika sa advertising. May numero lang sa card. Walang address. Itatapon na sana ito ni Terence nang pigilan siya ni Josephine. Ano yun?
Pwede mo ba akong ipakita? Underground fighting. Ano yun? Ibinigay ni Terence ang card kay Josephine. Ito ay isang pribadong pag-host ng mga larong panlaban, karaniwan ay walang anumang mga patakaran. Ang tanging panuntunan ay lumaban hanggang sa hindi makabangon ang ibang tao. Kahit ang pakikipaglaban hanggang kamatayan ay normal sa mga larong ito. Si Terence ay lumahok sa underground fighting dati, ngunit ito ay para sa isang misyon. Walang hamon dito dahil sa mga laban na ito, walang masyadong totoong manlalaban. Para naman sa mga manlalaban na lumalaban kay Terence, agad silang papatayin. Oh, hindi ba ito ilegal? Nagtatakang tanong ni Josephine. Haha, syempre, ito ay labag sa batas, tumango si Terence. Kung gayon, ano ang ginagamit nila para kumita? Hindi ito maintindihan ni Josephine. Ang pagbebenta ng tiket ay kikita ng disenteng halaga. Ang host ay maaari ding maging bahay at payagan ang mga kalahok na pumili ng mananalo. Pagkatapos ng ilang laban, maaari itong kumita ng malaki. Paliwanag ni Terence. Oh, casual silang naglalakad sa kalye para ipamahagi ang card. Hindi ba magiging madali para sa mga tao na matuklasan iyon? Hindi interesado si Josephine sa mga marahas na aktibidad. Itinapon niya ang card sa storage bin sa kotse. Ang mga taong ito ay may pananagutan para sa advertising. Sila ay hiwalay na mga grupo mula sa mga taong nakikipaglaban sa ilalim ng lupa. Tinuro ni Terence ang blonde na lalaki. Ang mga taong nag-a-advertise ay napakatalim ng kanilang mga mata. Huhusgahan kanila sa kung ano ang iyong pagmamaneho at isinusuot. Tina-target nila ang mga kabataang may-ari ng pribadong sasakyan. Marami sa mga may-ari na ito ay mula sa pangalawang henerasyong mayayamang pamilya, na ginagawa silang perpektong madla ng mga underground na labanan. Pinasimple ni Terence ang buong istruktura ng negosyo. Gayunpaman, hindi ito ganoon kasimple. Dinala din ng mga advertiser na ito ang iba pang business card sa mga nagpapahiram ng pera na may mataas na interes, mga contact sa paghihiganti, at mga prostitution. Kung hindi sila mabilis sa pagtayo, maaga pa sana silang nahuli sa laro. Kahit nahuli sila, wala silang sasabihin. Kaya't kailangang palayain sila ng pulisya pagkatapos ng isang tiyak na takdang panahon kung walang mga kaso na iniharap. Ang mga advertiser na ito ay tinanggap lamang ng tulong, tumatanggap sila ng pera para tumulong sa pag-advertise, wala silang anumang koneksyon sa mga kriminal na partido kaya mahirap hulihin silang lahat. Oh, sobrang nakakatakot. Tumango si Josephine. Napakaalam mo, nakapunta ka na ba sa underground fighting? Hindi. Nakilahok ako sa isa, bulong ni Terence. Ikaw. Sumali. Nagulat si Josephine. Gusto niyang itanong kung bakit napakapanganib ang ginagawa ni Terence, ngunit naisip niya kung gaano ito kalakas kaya hindi siya nagtanong. Tila medyo komplikado ang nakaraang kasaysayan ni Terence. Gustong malaman ni Josephine ang higit pa tungkol sa nakaraan ni Terence, ngunit kung ayaw pang sabihin ni Terence sa kanya, hindi niya ito sisilipan. Naramdaman niya na si Terence ay isang taong may maraming kasaysayan at kwento, kaya kahit ano pa ang ginawa niya noon, hindi na iyon mahalaga. Mabuti man o masama, mamahalin siya ng buong buo ni Josephine. Haha, nakaraan lang yan. Kapag umayos na ang mga bagay, ipapaliwanag ko sa iyo ang nakaraan kong kasaysayan. Alam ni Terence na kailangan niyang lumabas kasama ang kanyang background. Hindi niya kailanman binalak na itago ito kay Josephine. Masyadong madilim ang lahat ng kanyang kasaysayan, natakot siya na hindi makayanan ni Josephine ang lahat ng ito. Kaya dahan-dahan niya itong isisiwalat sa kanya. Ah, okay. Masayang tumango si Josephine. Inihatid ni Terence si Josephine sa paradahan ng Pablo Business Hotel. Pagkatapos ay sumakay sila ng elevator hanggang sa ika-12 palapag at umakyat sa room 1209. Gustong kumatok ni Terence, ngunit mahigpit na kumapit si Josephine sa kamay ni Terence. Nagsimulang pawisan ang mga palad niya. Nagtitiwala siya na mamumulaklak ang kanyang pagmamahal kay Terence. Huwag kang mag-alala, nandito pa rin ako. Kinuyam ni Terence ang kamay ni Josephine, pinapanatag siya. Tumango si Josephine. Ngumiti siya at huminga ng malalim ng lakas ng loob. Kumatok si Terence. Hindi nagtagal at isang malalim na boses ang nagtanong, sino ito? Ako ito, Terence, sagot ni Terence.
Bumukas ng husto ang silid ng hotel, nakangiting sinalubong sila ni Thomas. Terence, Josephine, maligayang pagdating. Mangyaring pumasok. 984. Uncle Thomas, napakabait mo, bati ni Terence, habang hindi binibitawan ang kamay ni Josephine. Hindi maipahayag ni Terence ang kanyang nararamdaman kay Josephine na magpapalaya sa lahat ng pagdududa. Ayaw niyang mag-alala siya. Masaya si Josephine na mananatili siya sa tabi niya. Nakangiti si Thomas sa buong oras habang inaakay niya sina Terence at Josephine sa silid, ito ay isang suite. Mayroon itong standalone na sala. Pinaupo ni Thomas sina Terence at Josephine sa sofa, at kumuha ng mga inumin mula sa refrigerator. Wala akong kagamitan sa pagtimpla ng tsaa, patawarin mo ako. Hindi ito malaking bagay, hindi kami mahilig uminom ng tsaa, tinanggap ni Terence ang isang debating inumin mula kay Thomas. Ito ay isang medyo kilalang inuming tsaa ng pomelo, ngunit hindi interesado si Terence dito kaya ibinigay niya ito kay Josephine. Kumuha si Thomas ng natural spring water bottle at umupo sa tapat ng Terence at Josephine sa isa pang sofa. Pagkatapos ay nagsimula siya sa pagsasabing, Terence, Josephine, nagpapasalamat ako na pumayag kang makipagkita sa akin. Tuwang-tuwa ako. Uncle Thomas, matagal na kayong magkakilala. No need for the formalities, so what do you need from me? Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Alam niya na ang formalidad na ito ay para marinig ni Josephine, ngunit hindi plano ni Terence na itago ang impormasyon mula kay Josephine. Kung ito ay mapanganib, kung gayon maaaring itinago niya ito mula sa kanya, ngunit kung ito ay tungkol sa pakikipagkita sa mga dating kaibigan, kung gayon hindi na kailangang itago ang katotohanang iyon. Tumango si Thomas, okay, then I will get straight to the point. This time, nandito ako para kausapin ka tungkol kay Trixie. Uncle Thomas, alam mo na may girlfriend ako, kaya ang mga bagay sa pagitan namin ni Trixie ay wala. Dapat alam mo na iyon, kailangang linawin ni Terence ang kanyang tindig sa harap ni Josephine. Alam ko. Ikinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Si Trixie lang ay isang simpleng tao, masasabi kong ikaw at siya ay walang anumang espesyal na relasyon. Nang marinig ni Josephine si Thomas na kinumpirma ito ng malakas, nawala ang tensyon. Ang mga pangyayari na hinulaan niya ay hindi pa nangyari, hindi pa sinubukan ni Thomas na gamitin ang kanyang pera para pilitin siyang ilayo sa kanya o vice versa. Oh! Kung gayon, Tito Thomas, narito ka para. May kaina-hinalang tumingin si Terence kay Thomas. Ganito, ang sakit ni Trixie, dapat alam mo na ngayon di ba? Napabuntong hininga si Thomas nang tumalon siya sa paksa. May sakit si Trixie. May sakit siya. Naguguluhan si Terence. Kasabay ko siyang kumain ng hapunan, mukhang wala siyang sakit. Oh, hindi mo alam. Hindi ka kinausap ni Trixie noon. Nagkibit balikat si Thomas. Well, ganito kasi, baka kasi gusto kanya kaya ayaw niyang sabihin sa'yo para maawa ka sa kanya. Nagulat si Terence sa kakaibang tunog ni Thomas, Tito Thomas, ang ibig mong sabihin ay may sakit si Trixie. Wala siyang sakit, family genetic disease ito, pero bakit hindi mo pa ito na-detect? Nagulat si Thomas. Mula sa aking nakalap na impormasyon, isa kang milagrong doktor. Nagawa mong pagalingin si Elder Lane, Edmund, sa kanyang karamdaman. Tama ka. Kumunat ang noo ni Terence. Naiintindihan kung gaano kalakas ang network ng pangangalap ng impormasyon ni Thomas, kung may gusto siyang malaman, hindi ito mahirap para sa kanya. Tumango si Terence, tama iyan, pinagaling ko siya. Nang makitang nakasimangot si Terence, nagsalita si Thomas, ang balita tungkol sa pagpapagaling mo kay Elder Lane ay naglakbay ng malayo. Hindi na ito lihim. Lalo na sa mataas na lipunan ng Iron Lake, ang mga sosyalista ay nagsimulang kumalat ng balita. Tila si Elder Lane ang pinagmulan ng pagkalat nito. Nakuha ko lang ito. Hindi nagkamali si Thomas. Ang kanyang malapit na alipors ay responsable sa pagkolekta ng anumang impormasyon tungkol kay Terence. Sa sandaling kumalat ang chismis tungkol sa pagpapagaling ni Edmund, si Thomas ang unang nakaalam. Gusto ni Thomas na maghintay pa ng ilang araw, ngunit pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa balita, hindi napigilan ni Thomas ang kanyang paghihimok. Kung mapapagaling ni Terence ang karamdaman ni Edmund, baka maging ang sakit ni Trixie ay magagamot. Nang tawagan siya ni Trixie, kinailangang kunin ni Thomas ang hotline ni Terence.
Ang dahilan kung bakit niya pinatawag din si Josephine ay para matupad niya ang kanyang plano A at B. Kung handa si Terence na pagalingin si Trixie, magiging mahusay iyon, ngunit kung hindi. Kaya personal nilang ipinakalat ang balita. Bumantong hininga si Terence. Naunawaan niya kung bakit ipinakalat ni House Lane ang balita, kung saan dapat nila itong ilihim. Ang dahilan para sa timing na ito ay upang hindi na nila ito kailangang sabihin sa publiko dahil ito ay maliwanag. Inilantad nila ang katotohanan bilang deklarasyon ng kanilang paninindigan kina House York at Turner. Dahil ang parehong marangal na bahay York at Turner ay itinuring si Terence bilang isang kaaway, nagpasya si House Lane na tumayo sila sa tabi ni Terence. Naunawaan ni Terence ang kanilang intensyon, hindi niya nilayo na sisihin sila. Sa katunayan, naisip niya na medyo kawili-wili si House Lane. Naglakas loob silang gumawa ng isang bagay na kasing tapang nito. Hindi ba sila natatakot na mapuksan nina House York at Turner? Anuman, nagsimulang magkaroon ng positibong damdamin si Terence kay House Lane. At least inalis nito ang pagkasuklam nang iugnay niya sila kay Hero. Ipagpatuloy natin ang pag-uusap tungkol kay Trixie. Nagpatuloy si Thomas. Kung kailangan nating simulan ang pag-uusap tungkol dito, dapat tayong magsimula sa ina ni Trixie. Siya ay may genetic na depekto ng pamilya na nakakaapekto lamang sa mga babae sa pamilya. Ang mga lalaki ay nagiging carrier para sa susunod na henerasyon. Karamihan sa mga apektadong babae ay hindi nabubuhay ng higit sa 20 taong gulang. Ano? Genetic disease. Nagulat si Terence. Tapos si Trixie siya. Oo, si Trixie ay mayroon ding sakit na ito. Lumalaki ang sakit habang lumalaki ang kanyang edad. Manghihina siya hanggang sa araw na siya ay mamatay. Nang dumating si Thomas sa puntong ito, siya ay naluluha. Ang ganitong uri ng walang magawang kalungkutan ay isang bagay na alam niyang hindi maiiwasan. Ngunit wala siyang anumang paraan upang makatulong na baguhin ang kanyang kapalaran. Noong taong iyon nang pumanaw ang kanyang asawa, labis siyang nasaktan. Inaasahan niya na ang medikal na paggamot ay sapat na upang gumaling ang sakit ng kanyang anak. Sa isang kisap mata, 19 na taon na ang lumipas, kailangan pa niyang panoorin ang kanyang anak na magkasakit ng walang anumang paraan ng paggamot dito. Ito ay dahil ang sakit ng kanyang anak na babae ay napakakomplikado kaya maraming mga organisasyong pangkalusugan ang ayaw na ito ng kanilang mga mapagkukunan na hindi nakinabang sa pangkalahatang populasyon. Ano? Namamatay. Si Trixie ay 19 lamang, pagkatapos ay siya. Nanlaki ang mga mata ni Terence. Hindi niya akalain na may ganitong kakaibang sakit si Trixie na magpapabili sa kanyang kamatayan. Malinaw, hindi inisip ni Terence na nagbibiro si Thomas. Masyadong seryoso ang bagay para makipagbiroan kay Terence. Nagulat si Josephine sa kanyang narinig. Ang kanyang karibal sa pag-ibig, si Trixie, ay malapit nang umalis sa mundong ito. 985. Malapit na siyang mamatay. Totoo ba yon? Naramdaman ni Josephine na medyo hindi ito makatotohanan. Magkaklase silang dalawa. Ilang araw pa lang ang nakalipas ay nag-aaway pa rin sila sa mga walang kwentang bagay. Ngayon, sinasabi sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa mapangwasak na balitang ito. Bahagyang galit pa rin si Josephine mula noong nagsinungaling si Trixie sa kanya. Nagalit din siya sa isang gabi kasama si Terence. Hindi niya inaasahan na malapit nang mamatay si Trixie. Masyadong biglaan ang balitang ito para sa kanya. Si Trixie ay namamatay. Parang nanginginig ang boses ni Josephine. Nagalit siya sa kanya, pero hindi umabot sa puntong gusto na niyang patayin siya. Ito ay katulad noong panahon na narinig niyang nagkaroon ng problema si Cheryl, kahit na si Cheryl ay kanyang katunggali sa pag-ibig, gusto ni Josephine na tulungan siya ni Terence. Oo. This time we went to Iron Lake, it was to bring her to the hospital for a checkup. The results were not ideal. Her vitality is slowing down. Sabi ni Thomas habang bumantong hininga. Nagkaroon pa nga siya ng mga problema sa kalusugan sa Iron Lake. Kapareho ng kalagayan ng kanyang ina. Kailangan mo siyang iligtas. Terence, tutulungan mo siyang iligtas, di ba? The last time she was at the hotel, she collapsed. Isa ba iyon sa mga sintomas? Biglang naalala ni Terence. Sa pagkakataong iyon ay halos maubos niya ang lahat ng kanyang lakas. Maliban, walang nadiskubring sakit si Terence sa kanyang katawan.
Mula sa kanyang pananaw, medyo normal si Trixie. Walang sakit. Kahit abnormal na kondisyon, wala siyang nakitang kapansin-pansin. Ngayong napag-usapan na ito ni Thomas, nakita ni Terence na kakaiba ito. Ang isang normal na tao ay hindi maaaring sumipsop ng enerhiya ng ibang tao tulad ng isang espongha, at hindi sa napakalaking halaga, ito ay lubos na hindi makatwiran. Noon naalala ni Terence ang mga tanong sa kanya ni Trixie Bad. Nagwagi si Trixie upang sukatin kung gaano na siya katagal upang mabuhay. Sa oras na iyon, naisip ni Terence na nagbibiro siya, kaya bigla siyang naglabas ng numero. Tila totoo ang lahat ng ito at gustong malaman ni Trixie ang kanyang pag-asa sa buhay. Oo, sa sakit ni Trixie, hindi siya makakain ng masyadong malamig na uri ng pagkain tulad ng pagkaing dagat, patuloy ni Thomas. Huling beses na kumain siya ng napakaraming seafood na nag-trigger sa kanyang mga sintomas. Kung walang nangyari, hindi na siya magigising sa susunod. Iyong huling beses na nahimatay siya, pinilit mo siyang ginaisang mula sa kanyang pagkakoma, iyon ay isang himala sa sarili. Sa buong oras na nakikinig si Terence kay Thomas, nabigla siya. Hindi niya akalain na noong nawala ng malay si Trixie sa hotel, ito ang kanyang near-death experience. Kung hindi niya ito sinamahan pabalik sa hotel, baka namatay siya sa loob ng mag-isa. Ang resulta ay mapangwasak. Hindi na niya ito makikitang muli. Alam ba niya na hindi kumain ng kategoryang iyon ng mga uri ng pagkain? Mapait na ngumiti si Terence. Oo, alam niya. Pero, alam mo ang personalidad ni Trixie. Mainit ang ulo niya. Sa sandaling kumilos siya ng biglaan, malamang na hindi perpekto ang resulta. Umiling si Thomas. Alam niya na hindi siya nagtagal upang mabuhay kaya nabubuhay siya sa gilid. Ginagawa niya ang lahat ng gusto niya upang mamatay siya ng walang pagsisisi. Masasabi ko na. Nagkibit balikat si Terence. Gayunpaman, si Trixie ay nagkaroon ng kanyang mga sandali ng pagiging cute. Hindi siya mali na gawin iyon, ang buhay ay masyadong maikli. Ang maging buhay ay ang pagiging totoo sa iyong sarili at mabuhay ng masigla. Ang pamumuhay ng walang pagsisisi. Tahimik na nakikinig si Josephine, nabigla pa rin siya. Hindi niya akalain na pasan ni Trixie ang pasanin na ito. She looked so happy every day, she sounded so positive. Maliban, sa katotohanan, siya ay higit na nagdurusa. Terence, nailigtas mo ba si Trixie? Itinaas ni Thomas ang kanyang ulo upang tingnan ang mga mata ni Terence habang nagtatanong siya. Hindi ko kaya, mariing sagot ni Terence. Hindi ko malaman kung anong sakit ang meron siya. Sa nakita ko, wala naman siyang sakit kaya paano ko ito gagamutin? Ang mga salita ni Terence ay hindi sinadya upang salakayin si Thomas. Ito ay ang katotohanan. Ayaw niyang bigyan ng maling pag-asa si Thomas, kung gayon mas madidismaya siya sa hinaharap. Ito. Hindi makapag-react si Thomas sa narinig niyang sagot. Inaasahan niya na si Terence sa kanyang mahusay na mga medikal na kasanayan ay ang makapagliligtas na biyaya na inaasahan niya. Kung may iligtas ni Terence si Edmund Lane, may iligtas din niya si Trixie. Ang pangunahing punto ay ang huling pagkakataon na nagkaroon ng sintomas si Trixie, ngunit si Terence ang gumising sa kanya. Hindi man ito nakatulong sa pagpapagaling sa kanya, bahagyang nabuhay muli ang kanyang sigla. Hindi nagtagal at bumalik sa mababang punto ang kanyang sigla. Gayunpaman, sapat na ito para bigyan ng pag-asa si Thomas. Sa sandaling mawala ng ulirat si Trixie ay magiging katapusan ng linya ng kanyang buhay. Walang operasyon ang makapagliligtas sa kanya. Maliban siguro kay Terence, sino ang makakapagligtas sa kanya? Ang mga salita ni Terence ay parang kutsilyong umuukit sa kanyang puso. Masakit para sa kanya ang makinig. Kung gayon, paano mo naligtas si Trixie noong nakaraan? Maaari mo bang suriin ng mabuti si Trixie sa pagkakataong ito? Kinailangan kong ilipat ang lahat ng lakas ko sa kanya, hindi ito paggamot, patuloy ni Terence. Hindi problema kung napagmasdan ko ng mabuti ang kanyang sitwasyon. Pareho kaming practitioner. Dapat mong maunawaan na ang aking enerhiya ay nanatili sa Trixie para direkta kung masabi ang kanyang kalagayan. Iyon ay kung paano ko malalaman na wala siyang anumang karamdaman. At least, wala akong nakitang karamdaman. Ito. Nag-alinlangan si Thomas. Terence, may naiisip ka pa bang iba? Ako, si Thomas,
ay walang gaanong pera, ngunit kung handa kang tumulong, ipapangako ko sa iyo ang anumang kahilingan sa hinaharap. Tito Thomas. Nagseryoso si Terence. Alam mo kung anong klase akong tao, naniniwala akong alam mo na sa pagpapagamot kay House Lane, naniningil ako ng $100 million. Iyon ay dahil hindi ko sila kilala. Ginamo ko si Harold Yang, nang walang bayad. Kung tungkol sa aming relasyon, kami ay napakalapit. Sa palagay ko ay hindi ko na kailangang ipaliwanag kung gaano kalaki ang gagawin ko para sa iyo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Thomas. Si Harold ay isang taong kilala niya. Nagtrabaho silang lahat noon. Ngayong sinabi na ni Terence ang kanyang pananaw, kung mayroon siyang anumang paraan para iligtas si Trixie, gagawin niya ito sa isang tibok ng puso. Kaya lang wala siyang ideya kung ano iyon. Terence, kung himatayin muli si Trixie, maaari mo bang bigyan siya ng kaunting lakas mo? Alam ni Thomas na ang kanyang kahilingan ay napaka hindi makatwiran. Para sa sino mang manlalaban, ang kanilang panloob na enerhiya ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Nakuha ito ng paunti-unti sa pamamagitan ng masipag na pagsasanay. Hindi lamang ang pagkagambala sa enerhiya ay maaaring makaapekto sa kanilang kapangyarihan, ngunit maaari rin itong humantong sa mga kondisyon na nagbabanta sa buhay. Kaya nang magtanong si Thomas, siya ay labis na kinabahan. Siyempre naman. Tumugon si Terence na parang natural lang. Ang enerhiya kay Terence ay mahalaga, ngunit hindi ito ang pinakamahalaga. Isang abnormal na katulad niya lang ang makakabawi ng nawalang enerhiya sa Jade Pendant. 986. Sa makatuwid, kahit na walang koneksyon kay Thomas, hindi pa rin magiging maramaw si Terence sa kanyang deskmate na si Trixie. At saka, hinawakan na rin niya ang dibdib nito, kaya nakakaramdam pa rin siya ng pagsisisi. Ako ay labis na nagpapasalamat kung gayon. Matapos marinig ang mga salita ni Terence, labis na natuwa si Thomas na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Siya ay napakalinaw tungkol sa kung gaano kahalaga ang purong enerhiya. Hindi niya inaasahan na papayag si Terence dito nang hindi man lang nag-iisip. Masyado pang maaga para magpasalamat ngayon, iwinagayway ni Terence ang kanyang kamay, sa pagtingin dito ngayon, ang purong enerhiya ay hindi magkakaroon ng labis na epekto sa kalagayan ni Trixie. Oo. Bumantong hininga siya bago mapait na sinabi, kaya ko lang gawin ngayon. Maliban dito, ano pa ba ang magagawa ko? Terence, wala ka ng ibang ideya. Kaya mo bang iligtas si Trixie? Nakakaawa siya. Hindi makayanan ni Josephine sa kanyang puso. Natatakot siya na si Terence ay magmalasakit sa kanyang damdamin o magkaroon ng puot laban kay Trixie at hindi niya gagawin ang kanyang makakaya upang tumulong. Oo, may naiisip ka pa bang iba? May epekto ba kay Trixie ang Peel of Life Extension at Toxin Cleansing na iyon? Tumingin si Thomas kay Josephine nang may pasasalamat at nag-aalala ring sinabi. Ang Peel of Life Extension at Toxin Cleansing na iyon ay walang silbi. Umiling si Terence, ngunit maaari kong ibigay sa iyo ang isa, hindi ito makabubuti ngunit hindi rin magdudulot ng anumang pinsala. Ha! Huminto si Thomas. Sa kanya, kahit pumayag si Terence na bigyan siya ng Peel of Life Extension at Toxin Cleansing, hindi niya ito gagawin ng libre. Pagkatapos ng lahat, ang isang tableta ay maaaring ibenta ng hanggang $400 billion sa isang auction. Kahit gaano pa sila kalapit, hindi pa rin siya basta-basta makakapagbigay ng isa. Pagkatapos ng lahat, may mga gastos pa rin. Gayunpaman, hindi inakala ni Thomas na si Terence ay magiging bukas palad, magregalo siya ng isa ng ganoon lang. Ito ay agad na nagpapasalamat kay Thomas. Paano? Ang isa ay nagkakahalaga ng $200 milyong. Hindi napigilan ni Thomas na makaramdam ng labis na emosyonal. Kahit bigyan kita ng 10 sa kanila, hindi magiging problema, walang pakialam na sabi ni Terence, minsan nagkakaroon tayo ng pagkakaibigan na panghabang buhay, di ba? Tama ka, nagdadrama ako, galit na tumanggaw si Thomas. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanyang kalagayan ng mas detalyado, at kung saan mo rin nakita ito. Titingnan ko kung ano ang magagawa ko, sabi ni Terence na may malalim na buntong hininga. Sa totoo lang, walang ideya si Terence. Hindi pa niya narinig ang sitwasyon ni Trixie.
Kung kailangan niyang mag-isip ng ideya, kung gayon maaari lamang niyang kunin si Thomas upang magbigay ng karagdagang impormasyon at pagkatapos ay tanungin ang kanyang matanda. Bagamat si Terence mismo ay nagmana ng malaking halaga ng mga kasanayang medikal ng kanyang matanda, ang matanda sa huli ay mas advanced kaysa sa kanya sa maraming lugar. Nagsisimula ang kalagayan ni Trixie sa kanyang ina. Namatay din ang ina ni Trixie dahil sa genetic na sakit na ito. Nang mamatay siya, 20 taong gulang lang din siya. Kahit noon pa man, sa ilalim ng pangangasiwa ng isang milagrong doktor na pinahintulutan ang ina ni Trixie na magpatuloy hanggang sa limitasyon na 20 taong gulang. Gayunpaman, ang natitirang bahagi ng pamilya ay karaniwang nabubuhay lamang hanggang sa katapusan ng 17 taon bago ang kanilang buhay. Bumantong hininga si Thomas at sinabing, ngayon ayon sa pagsusuri ng ospital, ito ay dahil ang dugo ni Trixie ay naglalaman ng isang hindi kilalang substance, at walang nakakaalam ng pangalan nito. May nagsasabi na ito ay isang depekto sa dugo, ang iba ay nagsasabi na ito ay lason. At ang himalang doktor na gumamot sa ina ni Trixie, ay nagsuri na maaaring ito ay isang uri ng parasitic poison. Kumunat ang noo ni Terence. Ang mga pangyayari na sinabi ni Thomas ay halos walang kabuluhan, walang anumang bagay na mahalaga. Naging mahirap para kay Terence na magsimula, kaya nagtanong siya ng casual, sino ang miracle doctor na iyon? Mula sa kung paano ito nakita ni Terence, ang miracle doctor na pinalawig ang buhay ng ina ni Trixie hanggang 20 taong gulang ay medyo hindi kapanipaniwala. Ang kanyang pangalan ay Donovan Linford at siya ay isang sikat na miracle doctor noong nakaraan. Alam ng mga tao mula sa mas lumang henerasyon ang kanyang pangalan. Sabi ni Thomas. Donovan Linford. Agad na nanlaki ang mga mata ni Terence at tinitigan si Thomas, sigurado ka ba na ang pangalan ng doktor ay Donovan? Oo. Bakit, narinig mo rin ba ang taong ito? Huminto si Thomas sa reaksyon ni Terence, ngunit agad na nag-isip ng iba, ang apelyido mo rin ay Linford, ikaw ba? Dahil nasuri na niya ito at wala pang solusyon, wala na rin akong ibang paraan. Sabi ni Terence habang mapait na ngumiti, siya ang aking matanda, ang nagturo sa akin ng aking mga kasanayan sa medisina. Ang iyong matanda. Siya ang iyong ama. Nanlaki ang mga mata ni Thomas at hindi makapaniwalang tumingin kay Terence. Hindi niya inaasahan na makikita ang ina po ni Donovan pagkatapos ng 19 na taon, at pareho silang nag-aalala tungkol sa parehong sakit. Hindi ko siya ama. Ayon sa aming mga edad, maaari ko siyang tawaging lolo, ngunit sinabi niya na hindi kami magkadugo, natagpuan niya ako. Walang itinago si Terence sa pagkakataong ito, isang dahilan dahil si Thomas ay isang mapagkakatiwalaang tao, at isa pa dahil kilala na ni Thomas si Donovan mula pa noon kaya hindi na kailangan pang itago ni Terence ang mga bagay mula sa kanya. Buntong hininga ni Thomas, mukhang wala ng ibang paraan. Nagkibit balikat si Terence. Gusto sana niyang tumulong ngunit hindi niya magawa. Ang pagkakasakit ni Trixie ay isang espesyal na kaso, walang anumang mga sanggunian at si Terence ay hindi nakahanap ng anumang mga hakbang sa mga sinaunang aklat. Sa makatuwid, kahit na naawa si Terence kay Trixie, wala siyang kapangyarihan. Tito Thomas, ikinalulungkot ko ang iyong pagkawala, ang buhay at pagkamatay ay bahagi ng kalikasan ng tao, buntong hininga ni Terence, ngunit susubukan kong mag-isip ng ilang paraan. Salamat. Tumanggaw si Thomas na medyo nakayuko. Kaya lang niyang tanggapin ang katotohanan ito. Walang ibang paraan si Terence, na naging dahilan upang tuluyan siyang sumuko dahil hindi niya akalain na makakaisip si Terence ng anumang ideya. Pagkatapos ng lahat, ang Panginoon ni Terence na si Donovan ay hindi makaisip ng kahit ano ang magagawa ni Terence. 19 na taong gulang na si Trixie. Natatakot akong aabot sa 1 taon o kalahati. Malungkot na sabi ni Thomas. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin, nakita na niya ang napakaraming tao na namatay. Gayunpaman, si Thomas ay ganoon din, ngunit pagdating sa kanyang anak na babae, siya ay magalit pa rin. Terence, ako. Medyo nag-alinlangan si Thomas, may hiling ako. Ituloy mo lang Tito Thomas, huwag mong sabihing hiling ito, hanggat kaya ko hindi ako magdadalawang isip. Mabilis na sabi ni Terence. Masasabi kong gusto ka ni Trixie, tumangala si Thomas kay Terence at sinabing.
Marahil, tumango si Terence nang hindi nagpapahayag ng kanyang opinyon, naghihintay na magpatuloy si Thomas. Gayunpaman, lumukso ang puso ni Josephine at inangat din niya ang kanyang ulo. Wala nang maraming oras si Trixie. Mula noong siya ay maliit, hindi siya nagkagusto sa sinumang lalaki, ni hindi siya umibig. Ngunit masasabi ko na sa pagkakataong ito ay gustong umibig ni Trixie, isang mabangis na pag-ibig. Huminto dito si Thomas at bumaling kay Terence, sana ay pumayag ka sa aking kahilingan. Ito ay isang kahilingan sa iyo mula sa akin bilang isang dating kaibigan, at bilang ama ni Trixie. 987. So gusto ni Uncle Thomas na ako ang maging boyfriend ni Trixie. Natural na naiintindihan ni Terence ang ibig sabihin ni Thomas. Umiling siya at sinabing, gayunpaman, ang ganitong bagay ay hindi lamang laro. Paumanhin, hindi ako makasang-ayon dito. Natural, mayroon akong magandang impresyon kay Trixie. Gayunpaman, mayroon na akong kasintahan. Terence, makinig ka lang muna sa akin. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit kita pinayagan na dalhin ang girlfriend mo. Patuloy ni Thomas, bagamat alam kong napaka-unfair sa iyong kasintahan, ako, bilang isang ama, gusto kong ang aking anak na babae ay masiyahan sa kanyang buhay ng lubos nang walang anumang pagsisisi bago siya umabot sa kanyang oras. Naturally, hindi ko hinihiling na maghiwalay kayo ng iyong kasintahan. Gusto ko lang na umarte ka, gumanap ng isang dula at linlangin si Trixie upang makaalis siya ng walang pag-asa na papayag ka. Ito ay isang ama. Habang sinasabi niya ito, tumayo si Thomas at gumalaw na parang yuyuko siya kay Terence. Nagulat si Terence, agad siyang bumangon at pinigilan ang mga kilos ni Thomas habang ang mapait na ngiti ay sinabi niya, Tito Thomas, anong ginagawa mo? Pag-usapan lang natin ang mga bagay-bagay, hindi mo na kailangang gawin iyon. Tito Thomas, ipinapangako ko sa iyo. Bago ito pumayag ni Terence, ibinuka ni Josephine sa gilid ang kanyang bibig, Uncle Thomas, makikipag-coordinate ako kay Terence. We will have Trixie leave no regret behind her after this performance. Naantig si Josephine. Bukod dito, malinaw kay Thomas na si Terence ay nagpapanggap lamang bilang kasintahan ni Trixie. Hindi ito nakita ni Josephine bilang isang issue. Ano ang nariyan upang makipagkompetensya sa pagitan niya at ng isang namamatay na tao? Kahit na kailangang ibigay ni Josephine si Terence kay Trixie sa loob ng isang buong taon, nahihirapan pa rin siya. Kung tutuusin, mahaba pa ang kanyang kinabukasan kasama si Terence habang si Trixie ay isang taon na lang ang natitira sa kanyang buhay. Ito ang buhay na hindi patas, at si Josephine ay nakiramay sa kanya. Dahil dito, natural siyang pumayag na sumama sa kahilingan ni Thomas. Noong una ay inakala ni Thomas na si Josephine ang magiging pinakamalaking bottleneck sa bagay na ito, gayunpaman, hindi niya akalain na ang unang taong sasang-ayon dito ay si Josephine. Nagdulot ito kay Thomas ng labis na pasasalamat, at nagbigay din ito sa kanya ng napakagandang impresyon sa mabait at magandang babae na ito. Ang pagiging altruistic na ito ay hindi isang bagay na kayang gawin ng bawat babae. Josephine, salamat. Mataimtim na sinabi ni Thomas kay Josephine. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Kaklase ko rin si Trixie. Ang kaligayahan niya rin ang hiling ko. Umiling si Josephine. Salamat. Terence, papayag ka ba sa kahilingan ko? Alam ni Thomas na hindi pa nakakapagdesisyon si Terence. Bagamat naibigay na ni Josephine ang kanyang sagot, si Terence pa rin ang taong kailangang isagawa ito. Kung pumayag na si Josephine, paano ko sasabihin? Sinabi ni Terence na may mapait na ngiti, ibinibilang ba ito bilang isang royal command na habulin ang mga babae? Haha! Matapos itong marinig ni Thomas, hindi niya napigil ang tumawa sa kaligayahan, maaari kang magsimulang magkaroon ng higit na pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Hindi ako natatakot na magdusa ang aking anak, at hindi mo kailangang managot. Ang pinakamagandang bagay ay magkaroon ng isang anak na lalaki at isang anak na babae, sa ganitong paraan hindi ako tatanda ng mag-isa. How? Nanlaki ang mata ni Terence, napalundag siya sa sinabi ni Thomas. Samantalang ang kutis ni Josephine ay unti-unting nagbago. Terence at Trixie na nanganak ng isang sanggol.
Bagamat nakiramay si Josephine kay Trixie, hanggang sa payag siyang hayaan si Terence na magpanggap na nobyo ni Trixie. Gayunpaman, upang maipanganak ni Trixie ang anak ni Terence, iyon ay isang bagay na hindi maiwasan ni Josephine na makahanap ng kakaiba. Ano ang gagawin natin pagkatapos maipanganak ang bata? Kung namatay si Trixie at pinalaki ni Terence ang bata, ako ba ang dapat na madraste? Hindi naramdaman ni Josephine na matatanggap niya ito, at least, hindi niya ito matatanggap ngayon. Medyo bata pa siya, there's no way na siya ay maging stepmother ng iba. Kakaiba iyon. Tito Thomas, natatakot ako na ang iyong kahilingan ay medyo mahirap para sa akin na sangayunan. Pagkatapos ng kaunting pagkabigla, tumanggi si Terence habang umiling siya na may mapait na ngiti. Terence, alam kong nag-aalala ka kung ano ang gagawin sa batang ito pagkatapos, 'di ba? Tinitiyak kong hindi ka mananagot, ni hindi mo pa pinalaki ang bata. Nagpatuloy si Thomas, ako na ang bahala sa bata, at hindi ko rin sasabihin sa bata kung sino ang ama. Uncle Thomas, pwede bang hayaan na lang natin ang bagay na ito sa ngayon? Huwag na nating isipin kung papayag ba si Trixie dito. Hindi pa namin naabot ni Trixie ang level ng intimacy sa isa't isa. Kaya naman, kapag naabot na natin ang hakbang na iyon, hindi pa huli para pag-usapan ito, tama? Iminuwestre ni Terence ang kanyang kamay at nagpatuloy, bukod dito, kung maabot natin ang hakbang na iyon, kikilalanin ko ang bata. Hindi ko hahayaang mabuhay ang bata ng walang ina o ama. Ito. Sige. Napabuntong hininga si Thomas. Bagamat maganda ang sinabi ni Terence, napakalinaw din ni Thomas na ito ay si Terence na pumapatong sa pagtanggi. Malamang na si Terence at ang kanyang anak na babae ay hindi makakarating sa hakbang na iyon sa maikling panahon na ito, at ang buhay ng kanyang anak na babae ay hindi magtatagal ng mas matagal. Huli na kung maghihintay sila. Kahit na pumayag si Josephine, hindi rin ako magiging unreasonable. Masasabi ko lang na gagawin ko ang lahat, pero hindi ko rin itatakwil si Josephine para dito. Kung matatanggap ni Trixie si Josephine, wala namang problema. Kung tatanggihan pa rin niya si Josephine, hindi ko hahayaang madamay si Josephine. Bagamat nakiramay si Terence kay Trixie, at hindi makatanggi kay Thomas, hindi rin niya mapapayagan si Josephine na madamay ng mali nang walang dahilan. Terence, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Isang taon na lang. Kaya kong tiisin. Umiiling si Josephine. Nakagawa na siya ng desisyon, paano niya ito babawiin. Pagdating ng panahon, mapag-usapan natin yan. Hindi rin itinuloy ni Terence ang problemang ito. Terence, Josephine, mayroon akong isang karagdagang kahilingan. Mangyaring huwag sabihin kay Trixie ang totoo, at huwag ding hayaang malaman niya na alam mo ang kanyang karamdaman. Malakas ang ego ni Trixie, natatakot ako na kung malaman niya ang katotohanan, tatanggihan niya ang iyong kabutihang loob. Paalala ni Thomas sa kanila. Huwag kang mag-alala, Tito Thomas, alam ko iyon at least. Hindi ako magsasalita ng hindi nag-iisip. Tumango si Terence bilang tugon. Kung gayon ay nakahinga ako ng maluwag. Sabi ni Thomas, kung gayon ay wala nang iba pa. May oras ba kayo ngayon? Hayaan mo akong ihatid kayo sa labas para sa ilang pagkain upang ipahayag ang aking pasasalamat. Tito Thomas, hindi na kailangang gawin iyon. Sumenya si Terence at nagpatuloy, kailangan namin ni Josephine na bumalik sa paaralan para sa klase. Tito Thomas, hindi mo kailangang maging magalang. Hindi mo lang ako hinahayaan na ituloy ang iyong anak, ngunit gusto mo rin akong i-treat sa pagkain, ito ay nakakapagpa-awkward sa akin. Hehe. Matapos kulitin ni Terence si Thomas, sinabi niya, sige. Sa susunod kapag pumunta ka rito kasama si Trixie, pwede na tayong kumain. Tumango si Terence. Nagpaalam siya kay Thomas at dinala si Josephine na umalis sa Pablo Commercial Hotel. Sa kotse, lumingon si Terence at tumingin kay Josephine, Josephine, okay na ba ang pakiramdam mo? Focus sa pagmamaneho. Sinabi ni Josephine, hindi ako nasasaktan para sa aking sarili. Nakikiramay ako kay Trixie, at naniniwala ako na ito ay isang magandang desisyon. 988. Ngunit ikaw.
Inisip ni Terence na si Josephine ay sumang-ayon laban sa kanyang kalooban, ngunit ngayon ay tila kusang loob na ginawa ni Josephine. Wala lang. Kung tatanggapin ako ni Trixie at papayagan akong manatili sa tabi mo, mabuti na lang. Kung hindi niya ako tatanggapin, tahimik lang akong titingin sa inyo sa gilid, natatawa ng malaya si Josephine. Tumango si Terence at hindi na nagsalita pa. Hindi niya akalain na aabot sa ganitong yugto ang mga bagay at na si Trixie ay may kaabang-abang na karanasan sa buhay. Hinding-hindi ito masasabi ng isa, kung hindi sinabi ni Thomas ang totoo, maniniwala pa rin si Terence na si Trixie ay isang malusog na makulit na sisiw. Dumating ang sasakyan sa paaralan at huminto sa maliit na kalye ng merienda sa likod ng paaralan. Magkasamang bumalik sa paaralan sina Terence at Josephine. Naghiwalay sina Terence at Josephine sa pintuan ng klase ng 12th grade. Bago sila maghiwalay, kumurap si Josephine kay Terence at sinabing, babalik na ako sa klase ko ngayon, pwede mo nang simulan ang plano mong magpakababae. Pero huwag kang magseryoso, wala akong pakialam, natatakot lang ako na magalit ka. Ha? Tumawa si Terence at tumalikod na para maglakad papunta sa kanyang klase, wala ka bang makakain sa cafeteria? Nang bumalik si Terence, tapos na ang huling klase sa hapon. Halos oras na para sa sariling pag-aaral, at ang oras ng pag-aaral sa sarili sa ika-12 baitang ay hanggang pasado alas 6 ng gabi, kaya maraming mga high school ang pupunta at kumuha ng makakain sa oras na ito. Pupunta ako mag-isa, sabi ni Josephine, dapat kang pumunta sa Trixie. Masyadong biglaan ang pagbabago, maghay-hinala siya, dapat dahan-dahan akong magbago, umiling si Terence sa halip, tanungin ko siya mamaya, sabay tayong pumunta sa cafeteria. Oo sige. Tumango si Josephine, tama si Terence, kung 180-degree U-turn ang kanyang ugali, maghay-hinala si Trixie. Pagbalik sa silid-aralan, nakita ni Terence si Trixie na nakaupo mag-isa at hindi maiwasang makaramdam ng kirot sa kanyang puso. Si Trixie ay walang tunay na kaibigan. Sa sandaling iyon, ang mga estudyante ay lumabas ng magkapares o magkakagrupo upang bumili ng pagkain, tanging si Trixie lamang ang nag-iisa. Mabilis na lumapit si Terence at umupo. Narinig ni Trixie ang ilang paggalaw sa paligid niya at inangat ang kanyang ulo. Nakita niya na si Terence iyon at hindi niya maiwasang matuwa, bumalik ka na. Bakit ang tagal mo? Hindi ka bumili ng makakain. Tuloy ang self-study hanggang 6:30 p.m. 2 oras yan, hindi ka magugutom. Iniwasan ni Terence ang tanong ni Trixie at sa halip ay tinanong siya. Huminto si Trixie. Hindi niya akalain na si Terence ang magkukusa na alagaan siya at agad na nakaramdam ng pagkasabik, hindi pa ako kumakain, kakain ka na ba? Sabay tayong pupunta sa cafeteria. Gusto kong sumama kay Josephine mamaya, tuyong sabi ni Terence. Hindi niya maaaring hayaan si Trixie na kunin ang anumang mga pagkukulang. Ang nakaraang pangungusap ay mas mahusay na kaysa karaniwan, kaya dapat niyang panatilihin ang antas na ito. Oh, sasama din ako. Lihim na naiinis si Trixie, akala niya ay nagsimula na siyang alagaan ni Terence, ngayon ay tila nagtatanong lang ito sa kanya. Kaya naman nagsalita siya sa tonong hindi umamin ng pagkatalo. Kung ano ang nababagay sa iyo, hindi siya tinanggihan ni Terence gaya ng nakasanayan, bagkus ay nagsalita siya ng walang pag-iingat at naglakad patungo sa pintuan ng silid-aralan. Mabilis na sumunod si Trixie at naglakad kasama ni Terence. Hindi lang siya makapaniwala, maaari bang tanggihan ni Terence ang paghabol sa kanya? Mai-inlove siya sa kanya. Dumating sila sa silid-aralan ng Year 12 class siyam kung saan tinawag ni Terence si Josephine. Nakita ni Josephine si Trixie na nakatayo sa tabi ni Terence at agad na sumimangot at nagsabing may kaunting sorpresa, Terence, siya. Gusto rin niyang pumunta sa cafeteria. Sagot ni Terence. Sumulyap si Josephine kay Trixie na umaktong kumusta siya. Alam niya na hindi siya maaaring kumilos ng masyadong palakaibigan dahil hindi ito babagay sa kanyang pagkatao. Kaya, ang kakaibang trio na ito ay magkasamang pumunta sa cafeteria. Hinawakan ni Terence ang kamay ni Josephine at si Trixie ay naglakad sa kabilang side niya. Gusto niya ring hawakan ang kamay nito ngunit natakot siya na agad itong kumalas, nakakahiya naman. Pakiramdam ni Trixie ay parang third wheel lang siya.
Bakit napakalapit ni na Terence at Josephine? Para sa kanya, hindi magiging madali ang paghiwalayin sila. Alam din ni Trixie mula sa huling pagkakataon kung saan tinanggihan ni Josephine ang naunang plano, na kahit anong gawin niya, walang gaanong reaksyon si Josephine. Kaya kailangan niya si Terence na umibig sa kanyang sarili at makipaghiwalay kay Josephine. Parang imposibleng gawain iyon. Hindi bababa sa naramdaman ni Trixie na medyo mahirap para sa kanyang sarili na tapusin ang gawaing ito sa kanyang natitirang mga taon ng buhay. Dapat ba niyang baguhin ang kanyang diskarte? Pinagmamasdan sina Terence at Josephine na magkadikit na parang pandikit, ang maliit na isip ni Trixie ay nagsimulang bumalik muli. Paano kung hindi niya pipilitin si Terence na makipaghiwalay kay Josephine, ngunit gagawin niyang mahalin si Terence sa kanya at kay Josephine? Pagkatapos nito ay mamamatay siya, magagalit si Terence, di ba? Ngunit pagkatapos ay mayroon pa rin siyang Josephine, paano kung mamatay siya at wala siyang maramdaman? Hindi ba siya namatay para sa wala? Oh well, mamamatay na siya. Kung hindi niya kayang maghiganti kay Terence, ituturing niyang ginagamit niya ito para subukan ang pakiramdam ng umibig dahil hindi niya kailangang mag-alala na masaktan ang damdamin nito. Oo, magagawa iyon, naisip ni Trixie habang inaaliw niya ang sarili. Habang iniisip niya ito, gumaan ang loob ni Trixie at hindi nakaramdam ng ganoong galit kay Josephine. Dumating ang tatlo sa cafeteria at pumunta si Terence para bumili ng pagkain. Alam niya kung ano ang karaniwang kinakain ni Josephine ngunit hindi sigurado kung ano ang gustong kainin ni Trixie kaya nagtanong siya, Trixie, ano ang gusto mong kainin? Ako. Kakainin ko kahit anong kainin nyo, sinisigawan nyo ba ako? Narinig ni Trixie na si Terence ay sisigaw ng kanyang pagkain at agad na nakaramdam ng saya. Ni hindi niya alam kung bakit siya masaya sa sarili niya. Minsan, ang taong hindi masyadong naiintindihan ng mga tao ay ang sarili nila. Tumango si Terence, hindi mo nakakain ng maayos ang beef noodles sa tanghalian, kaya sisigawan na lang kita ulit. Kung ganoon kakainin ko na lang kung ano ang kinakain ninyo. Sumagot kaagad si Trixie, hindi siya mapili. Sige, tumango si Terence at bumili ng pagkain. Bago siya umalis, sinulyapan niya si Josephine, ngunit binigyan niya ito ng tingin ng katiyakan. Trixie, ano ang sinusubukan mong gawin? Pagkaalis ni Terence, lumingon si Josephine kay Trixie at malamig na nagtanong. Ako. Gusto ko si Terence. Bakit hindi pwede? Bahala ka. Hindi inaasahan ni Trixie na magiging mahirap si Josephine, ngunit hindi siya mahinang tao kaya medyo diretso ang kanyang tugon. Bakit naman ako tatutol? Nagpout si Josephine at sinabing, may isang taong hanggal na gustong maging may bahay ni Terence, bakit ko pa iisipin? Niwala akong oras para maging masaya. Natatakot lang ako na baka hindi ka magustuhan ni Terence. Huminto si Trixie. Hindi niya akalain na ang mga salita ni Josephine ay napakatalim. Akala niya ay mahigpit itong sasalungat ni Josephine ngunit hindi niya akalain na sasabihin niya iyon. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Trixie, malamang na sinabi iyon ni Josephine dahil sa galit. 989. Hindi ba ito ang eksaktong sinabi niya kay Josephine noong nakaraang pagkakataon? Sinabi niya sa kanya na kung si Josephine ay gumanap ng maayos, marahil ay hahayaan niya siyang maging may bahay ni Terence. Siguradong ginagamit ni Josephine ang mga salita ni Trixie laban sa kanya. Nawala ni Trixie ang lahat ng kanyang nababagabag na damdamin. Siya ay lubos na masaya, sa kabaligtaran. Kung gusto ni Josephine na gamitin ang rutang ito para mabaigo siya, hindi ito gagana dahil si Trixie ay hindi katulad ni Josephine. Hindi siya magagalit ng ganito kadali. Gagamitin niya ito sa kanyang kalamangan. Hey! Gusto kong maging mistress, mas maganda pa sa pangunahing asawa na laging nagseselos. Masayang sabi ni Trixie. Josephine, sigurado ka bang tutuperin mo ang iyong salita kung mahulog sa akin si Terence? Ako. Si Josephine ay agad nanuuto na parang nag-aalangan. Ano, natatakot ngayon? Sabi ni Trixie, sumilip kay Josephine. Siyempre tutuperin ko ang aking salita. Kung gusto ka ni Terence, wala akong masasabi. Sabi ni Josephine na parang kumukuha ng pain. Kung tatanggapin ka niya, tatanggapin kita. Okay,
Ito ay isang deal kung gayon. Tuwang-tuwa si Trixie, sa pag-aakalang si Josephine ay hindi kasing likot at malikot gaya niya, napakadaling nahulog sa kanyang panlilinlang. Mabuti naman. Tumanggo si Josephine. Kung gayon hindi mo ako masisilayan sa hinaharap kapag naging malapit ako kay Terence. Dagdag ni Trixie. Hanggat wala siyang sasabihin, gugugol ko ito ng mapayapa kasama ka. Sabi ni Josephine habang namumula ang kanyang mukha. Sige, for fairness, sabay tayong kakain, at sabay tayong papasok sa school, at sabay tayong aalis ng school. Sabi ni Trixie habang patuloy niyang sinusubok ang bottom line ni Josephine, gusto niyang sumipsip ng higit pang mga benepisyo bago bumalik si Josephine sa kanyang katinoan. Fine then. Aabisuhan kita kapag nakipag-date ako sa kanya, masaya. Sabi ni Josephine, medyo bigo. Hindi magiging ganoon kadali kahit bibigyan kita ng mga pagkakataong ito, hindi ganoon kadali ang maging mistress. Tingnan natin. Halos mapatalon si Trixie at magsaya, si Josephine ay napakabata at malambot. Natapos na ni Trixie ang kanyang paglusot. Siyempre, mahuhulog si Terence sa kanya ngayong marami na siyang pagkakataon, walang paraan na mabibigo si Trixie ngayon. Sige, magkita na lang tayo. Malamig na ngumiti si Josephine. Hindi ako natatakot sa iyo. Bumalik si Terence. Sana tuparin mo ang iyong salita, Kuya Josephine. Tinawag iyon ni Trixie kay Josephine upang ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang may bahay ay matibay. Ngayon ay hindi na maka-address si Josephine. Oo naman, Lil, Sis Trixie. Sinadya din ni Josephine na bigyang diin ang apat na salita. Si Trixie ay puno ng kaligayahan. Siguradong maswerte siya ngayong araw. Hanggat hindi siya itinatanggi ni Josephine, ano ang kailangan niyang ipag-alala? Si Josephine, sa kabilang banda, ay bahagyang ngumiti habang nakatingin sa masayang Trixie. Sino lang ang nahuhulog sa sinong lansihin sa laban na ito? Hindi naman pipi si Josephine, mahusay niyang ginamit ang alitan sa pagitan niya ni Trixie mula noon at naglagay ng bitag para makapasok si Trixie. Marahil ay iniisip pa rin ng dalaga na sumasang-ayon si Josephine sa lahat dahil sa init ng sandali. Ngunit ito ay isang panalo para sa magkabilang panig din, hindi ba? Pagkabalik ni Terence, binigyan siya ni Josephine ng tingin na hudyat ng pagkumpleto ng gawa. Nagulat ito kay Terence, natapos na ni Josephine ang isang kasunduan ng ganito kabilas kay Trixie. Pakiramdam niya ay nagbago ang kanyang pananaw kay Josephine. Pero nagpanggap siya na parang walang nagbago. Inilapag niya ang 3 mangkok ng dumpling sa mesa, maliban sa mangkok ni Trixie ay walang mga piraso ng seaweed. Ha! Bakit mas kakaunti ang gamit ko dito kaysa sa inyo? Hindi yun makatarungan. Sabi ni Trixie. Si Terence ay hindi ganito kampi kay Josephine, di ba? Ang seaweed ay seafood, kaya hindi kita binigyan. Sabi ni Terence. Nahimiti ka kaagad pagkatapos kumain ng seafood sa Iron Lake, may allergy ka ba? Ah! Noon lang napagtanto ni Trixie na ito ay seafood sa loob ng bowl ni na Josephine at Terence. Naalala ito ni Terence. Maging si Trixie mismo ay halos nakalimutan, at ang mga pagsisikap ni Terence ay nagpainit sa kanyang puso. Mukhang nagmamalasakit si Terence sa kanya, kahit na higit pa sa pag-aalaga niya sa isang normal na estudyante. Oo, pero medyo okay na, masayang sabi ni Trixie. Buti na lang at niligtas mo ako noong panahong nahimatay ako sa shower. Si Trixie, natural, sinasadyang sinabi iyon sa harap ni Josephine para lang ipakita kung gaano siya kalapit kay Terence. Ngunit hindi niya inaasahan na si Josephine ay magmumukhang kalmado, na para bang hindi ito nararapat na sabihin. Isang lang ang binigay niya at iniwan iyon. Kung tutuusin, naiintindihan na niya ang mga intensyon ni Terence kung paano niya tinanggihan si Thomas ngayon. Maaaring may magandang damdamin si Terence kay Trixie, ngunit hindi niya ito gaanong nagustuhan. Nag-aalangan na si Terence nang hilingin sa kanya ni Tainlong na ituloy si Trixie, kaya paano naging posible na mayroon siyang ibang relasyon kay Trixie. Kaya hindi gaanong inintindi ni Josephine ang shower na sinasabi ni Trixie. Ginawa ito ni Trixie na matalik at lahat, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang sitwasyon.
At saka, nakapagdesisyon na si Josephine na hayaan si Terence na magpanggap na boyfriend ni Trixie. Kahit na may mangyari man sa pagitan nila, papansinin lang ito ni Josephine, pinapaalalahanan ang sarili na walang saysay na ipaglaban si Terence kapag ang kanyang kalaban ay isang naghihingalong babae. Paano kung nanalo siya o natalo? Ang nakamamatay na sakit ni Trixie ang nagpasya sa wakas ng lahat. Walang paraan na maaga niya si Terence sa kanya. Nang makita ang pagiging walang kibo ni Josephine, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa at pagkabalisa. Tumingin siya kay Josephine at nagpatuloy. Kuya Josephine, mukhang maganda ang pakikitungo ni Terence sa akin. Alam pa niya ang tungkol sa allergy ko sa seafood. Tatandaan ko rin, Trixie sis. Iiwas ako sa pag-order ng seafood sa susunod na kakainin natin. Ang boses ni Josephine ay kalmado, ngunit ang kanyang mga ekspresyon ay hindi. Parang halos hindi niya ito pinigilan. Ang pagtanggap kay Trixie at pagiging tunay na kaibigan sa kanya, pagkatapos ng lahat, kailangan ng oras. Hindi mahalaga kung gaano kabukas palad si Josephine, hindi siya maaaring maging kaibigan sa isang araw lang. At saka, kailangan niyang magpanggap na parang wala siyang choice. Pagkatapos ng ilan pang pakikipag-ugnayan, magbabago ang mga bagay, at natural itong umuunlad. Hindi magkakaroon ng hinala si Trixie noon. Medyo masaya si Trixie sa ekspresyong iyon. Hey, naisip niya? Nanghihinayang ngayon, hindi ba, sis? Ngayon ay mayroon kang isang may bahay ng walang dahilan. Wow! Napakahenyo ko, good job, Trixie. Napakatalino mo. Nakipagkamao si Trixie habang ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at espiritu ng pakikipaglaban. Si Josephine, sa kabilang banda, ay naaliw. Ngunit kailangang magpakita ng galit na mukha sa labas. 900 at 70. Tumingin si Terence kay Josephine at tumingin kay Trixie, may bakas ng hinala sa kanyang mukha. Anong problema niyong dalawa? Nagsasalita sa code. Hindi, haha, kami ni Josephine ay nagiging matalik na magkaibigan. Masayang sabi niya. Tama, kuya. Oo. Kinagat ni Josephine ang kanyang mga ngipin. Kumunat ang noo ni Terence, ngunit hindi nagsalita. Ipinagpatuloy niya ang pagkain ng kanyang dumplings. Si Cheryl at Yasi naman ay medyo malayo sa trio. Huminto sa pagtingin si Cheryl at patagang nagsalita. Kain na tayo, Yasi. Cheryl, paanong nakaupo si Trixie kasama si Sheldbro? Natatarantang sabi ni Yasi. Sa tingin ko ay kaga niya sa pag-ibig si Josephine. Sino ang nakakaalam? Umiling si Cheryl, nalilito rin. Ang kanyang saloobin kay Terence ay mas mabuti pagkatapos niyang iligtas siya sa huling pagkakataon, ngunit alam niya na si Josephine ay mayroon ng hindi mapapalitang lugar sa puso ni Terence. At kaya ayaw na niyang lumaban pa kay Josephine, na naging dahilan kung bakit siya naging mas pasibo sa kanyang kalagayan. Oh, Cheryl, sa palagay mo ba ay ginawa ni Josephine ang kanyang sarili na isang kerida para kay Josephine upang siya ay makipagkompetensya sa atin? Nanghula si Yasi nang wala sa oras. Bakit hindi mo sila tanungin? Kumunat ang noo ni Cheryl. Never mind. Umiling si Yasi. Sina Terence, Trixie, at Josephine ay kumakain ng kanilang mga dumplings. Kahit na parehong gustong makipag-usap ni Terence at Josephine kay Trixie, malinaw na hindi maganda ang kanilang relasyon sa simula. Wala silang gaanong pagkakatulad. Nang matapos ay umalis na sila patungo sa kanilang mga silid-aralan. Habang papalabas sila ng kantin, nakita ni Trixie na inaabot ni Terence ang kamay ni Josephine. Sa mabilis na pag-iisip, hinawakan niya muna ang kamay ni Josephine bago niya magawa. Terence, mauna ka. Gusto kong kausapin si Josephine sis. Kumunat ang noo ni Terence. Dito ka na lang mag-usap, sa harap ko. Siyempre, hindi mo maririnig. Sabi ni Trixie. Josephine, huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Sinadya ni Terence. Kung hindi niya sasabihin at iiwan lang si Trixie kasama si Josephine ng ganoon, hindi ito akma sa kanyang karaniwang pag-uugali at walang alinlangan na maghahinala. Okay. Tumanggo si Josephine. At kaya, naglakad si Terence sa unahan habang si Trixie ay naglalakad sa likuran kasama si Josephine. Kuya Josephine, nagsisisi ka na ba ngayon? Tanong ni Trixie.
Bakit ako magsisisi? Wala pa naman akong nawala. Sabi ni Josephine. Trixie. Sa pag-aakalang ayos lang, wala siyang magagawa kapag naging tunay na mag-asawa sina Trixie at Terrence. Ano? Mas stress ka lang, kailangan mo pa rin akong pakinggan in the future. Sabi ni Josephine. So ano? Naramdaman ni Trixie na gusto lang ni Josephine na panatilihin ang kanyang pride. Bawat isa ay may kakaibang intensyon, natapos na mag-usap sina Trixie at Josephine, at bumalik si Trixie sa klase kasama si Terrence. Tuwang-tuwa si Trixie, hindi niya akalain na magiging ganito kadaling lokohin si Josephine. Sa ilang salita lang, natapos na niya ang paglusot. Ano ang sinabi mo kay Josephine? Tanong ni Terrence nang makabalik na sila sa kanilang mga upuan. Talagang curious si Terrence kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Alam niyang may sinabi si Josephine para pasayahin si Trixie bago siya dumating, ngunit hindi pa niya alam ang mga detalye, kaya maaari rin niyang tanungin si Trixie. Sinabi ni Josephine na bibigyan kanya ng isang mistress. Walang dahilan si Trixie para itago ang anuman. Naisip niya na dapat niyang ipakita ang intensyon ni Terrence Josephine dahil magiging walang kwenta kung papayag lang siya at hindi si Terrence. Ha! Huminto si Terrence. Mistress. Talaga. Siyempre naman. Tumanggaw si Trixie. Hindi ba ikaw ang may bahay na iyon? Tanong ni Terrence. Paano mo nahulaan iyon? Napakurap si Trixie. Hindi siya pinansin ni Terrence at tumalikod, naglabas ng libro. Ang boss ng House York, si Danson, ay kasalukuyang isang Earth-class early phase at pumasok sa misteryosong pagsasanay ni House York. Ang kanyang layunin ay ang Sky Class. Ngunit, si Danson ay mula pa rin sa House York ng karaniwang mundo, kaya palagi niya silang tatawagan paminsan-minsan. Kung tatawagin siya ni House York, gayunpaman, hindi ito gagana, dahil ang pagsasanay ay nangangailangan ng buong atensyon. Maaaring ilang dosenang araw o ilang buwan, hindi siya maabala sa panahong iyon. Kalalabas lang niya sa kanyang nakahiwalay na pagsasanay, pakiramdam na may mga senyales ng kanyang nalalapit na tagumpay sa Earth-class early phase peak. Kaya naman, sa paglabas, tinawagan niya si Sisi Leon para sabihin sa kanya ang magandang balita. Matutuwa din si Biden. Si Sisi Leon ay naliligaw nitong mga nakaraang araw, si House York ay naging isang tyrant sa karaniwang mundo sa loob ng maraming taon, at ang lahat ay nagpatuloy sa kanilang araw na iniisip ang lakas ng House York. Halos lahat ng marangal na bahay ay alam na si Danson ay isang Earth Phase Master na pumasok sa nakatagong bahay York. Bigla na lang, si House York ang naging pinuno ng mga bahay sa karaniwang mundo. Sa mga taong ito, pinanatili ni House York ang titulo ng pinuno habang nag-organisa sila ng malalaking kaganapan tulad ng auction na iyon. Sila ang nasa tuktok ng kanilang laro. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nawala nang ang isang biglaang variable ay sinira ang lahat. Terrence, ano ka ba? Kinagat ni Sisi Leon ang kanyang mga ngipin habang tinitingnan ang mga detalye ni Terrence ng palihim sa kanya, na nagdedetalye ng lahat ng mga bagay na ginawa niya pagkatapos pumunta sa Starfield. Ito ay ganap na pagmamataas. Ang Irving mula sa isang tagong bahay. 2 beses na binali ni Terrence ang kanyang mga binti, at 2 beses na winasak ang kanyang skyscraper. Gayunpaman, ang tagong bahay na si Hale ay walang masabi tungkol doon. Siguradong may mali dito. Nanghihinayang si Sisi Leon na hindi napag-isipan ang mga bagay na ito noon pa man. Ang naisip lang niya noon ay nawalan na ng lakas si Terrence, kaya sinundan niya sina House York at Irving para guluhin siya. Nagdulot ng sakuna ang gawang iyon ng salpok. Medyo sinisi ni Sisi Leon ang sarili, at kinasusuklaman niya si Terrence. Ngayon, patay na si Biden, at baldado si Kevin. Paano niya haharapin ang kanyang kuya Danson? Ibinigay sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ang posisyon ng pinuno ng bahay nang pumunta siya sa nakatagong bahay York, at sinabi sa kanya ni Sisi Leon na titiyakin niya ang patuloy na kaluwalhatian ni House York, na matatag na pinapanatili ang posisyon bilang pinuno ng mga marangal na bahay. Gayunpaman, ilang sandali lang ay may nangyaring ganito kalaki sa House York. Ano ang dapat niyang gawin? Ang nakakatakot na aura ni House York ay nawala. Ang isa sa kanila ay pinatay, at ang isa ay napilayan. Sila na yata ang katatawanan ng ibang mga bahay ngayon.
Nitong mga ilang araw, naging mas mapatla si Leon kaysa sa karaniwan, at ang kanyang mga mata ay bumaon sa kanyang mga eye socket. Wala siyang magandang tulog pagkatapos ng kamatayan ni Biden. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, naalala niya ang eksenang iyon ng bangkay ni Biden sa corpse cart. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.